After the Chains, Costa Leona Series number 13, Kabanata 36, Perfect. I wasn't comfortable and it was because of multiple reasons. Unang-una, dahil kilala ko kung sino ang karga ni Oriel. I have not come to terms with all the shits that's happening in the past years. And to see it right before my eyes today, it's too overwhelming for me. Sian was in his arm. Hindi ko alam kung bakit, kung siya ba ang na-hostage o ano, pero hindi ko gusto na hawak siya ni Oriel sa ganoong paraan. It felt like he was siding with my enemy. I'm not just uncomfortable, I was angry. Everything after that follows. Bago ko pa nakilala kung sino ang hawak ni Oriel, masama na ang pakiramdam ko sa halikang iyon. Hindi na ako umuwi nang nagpa siyang umalis. A basement exit was cleared. Dumaan ako doon at tuloy-tuloy na ang pagmamaneho ko. I found myself in the South Expressway when I finally decided where to go. I wanted to think, to be alone, for the meantime. Alam kong may importante kaming gagawin ni Oriel mamaya. Iyon ay pirmahan ang annulment papers namin. Hindi pa rin nagbabago ang isipan ko tungkol doon. I just didn't like how I felt. There is a violent and unfamiliar surge inside of me that I couldn't handle. Matagal na namang sinabi ni Oriel na wala silang relasyon ni Sian, na ako ang mahal niya at na gusto niyang ipakulong ito. She will be sent to jail now that he's find her for sure. Ang ayaw ko lang ay ang nakita ko at ang hindi ko maintindihang galit para roon. My anger was irrational and stupid. I don't think I can face him without bursting into tears and blaming him for carrying that bitch and be kissed by her. Grabe naman, Oriel. Hindi ba pwedeng kaladkarin mo na lang? Hindi naman kayo close nun. Sabi mo. Hindi mo naman siya gusto. Galit ka naman sa kanya dahil siya ang dahilan na nagkasiraan tayong dalawa. I sigh and massage my temples when I realize my irrational anger again. Kalad ka rin? That's borderline harassment, Luciana. I want to say that she doesn't deserve any gentle treatment. She almost killed my father and she tried to kill me. But I know that we can't pay hate with hate if we don't want more hate. I groaned when I realized I stand by my anger. Ano ngayon kung galit ako? Diba, she almost killed my father. If I wanted her to get what she deserved, I have that right. She ruined my peace and my family's security. I gasped when I realized that maybe she was the one chasing or stalking me the past week. Yung mga gabing pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Alam kong sinabi ni Oriel na bibigyan niya ako ng bodyguards pero binaliwala ko iyon. Hindi kaya dahil sa bodyguards ko kaya ako nasalba sa araw na ito? That maybe her target was me but before she got into me, she was already detected by Oriel's bodyguards? It was insane how my thoughts came from rational to irrational in a split second. Dahil pagkatapos kong isipin iyon, binaliwala ko rin at inisip na wala akong pakialam sa walang hiyang iyon. She deserved to be dragged in jail and spend the rest of her life there. Why did he carry her that way? And why the fuck did they kiss anyway? She doesn't deserve that. At kung tingin ni Oriel ayos lang yun, edi magsama sila. Padabog kong sinarado ang pintuan ng Aston Martin. I have plans to go to Romblon but certainly not this way. Who cares now anyway? Sumipo lang nakangising si Ronaldo nang sinalubong niya ako. Nakatingin siya sa sasakyan ko at makahulugang ibinalik ang mga mata sa akin. Iiwan ko to rito, ayos lang ba? Are you really sure that you want to ride the cargo ship to Romblon, Luciana? Plano kong mag-eroplano kung bibisitang Romblon para sa trabaho.
But this isn't a bad idea too. This way, I'll know the route of my products. I know the route of my products. Isa sa mga shipping lines ng mga Lopez sa bumibiyahe galing Batangas patungong Romblon. Kaya wala rin akong choice kundi kunin sila bilang mag-aayos ng shipment ko. Yep. Hindi kami nakapaghanda. What? You're gonna give me a premium room in your cabin? It's alright, Reynaldo. I don't need a special treatment. He smirked and looked at my car again. Ako na ang bahala rito sa sakyan mong nagsusumigaw ng merkadehas. Tss. I'll get that back after. Ilang araw ka ba roon? Natigilan ako dahil maging ako, hindi ko naisip yun. All I know is that I don't want Manila right now. I will wait until I'm ready to go back. I don't know yet, I answered. You don't know yet? Nagtaas ng kilay si Reynaldo bago ako binilikan ng tingin. At wala ka pang dalang damit. Hindi na ako nagsalita. I know he'll let me board the next ship without answering all his questions. At dahil may oras pa ako, ginawa kong panahon iyon para mamili ng gamit. Sa iritasyon ko, hindi man lang ako nakapag-stop over sa biyahe para mamili ng kahit ano. Gabi nang sumakay ako, even with the tight schedule, they still gave me a cabin room. Mag-isa ako sa kwarto kaya nagkaroon ako ng pagkakataong magmuni-muni. I have turned off my phone halfway my drive earlier. At kahit buksan ko iyon ngayon, nasa laot na kaya hindi rin masasagap ng signal. I have no intention to turn it on, but it would be nice if I were able to contact someone. We have varied properties in Romblon. Iyong tutuluyan ko noon kung saan ako nakilala ni Sian ay isa lang sa mansyon namin sa lugar. I live there and take my vacations there only because it is convenient. It's near the airport, most of our Marble Ridge property, and where the warehouse and quarry is on a more rural part of the next island. That means, when I arrive tomorrow, I'd have to go to the next port and ride another smaller boat to the next island. Ayos lang, I can commute. Besides, if I inform our new caretaker, I'd be obliged to visit the rest house where I grew up. Hindi ko alam kung kaya kong harapin ulit iyong mga alaala pagkatapos ng nangyari kay Oriel at kay Sian sa Maynila. I slept tightly. Hindi ko alam kung dahil ba hinihili ng alon o dahil epektibo ang pagtakbo ko sa mga iniisip ko kanina. 6:00 ng umaga, nasa kabilang port na ako at sasakay na ng bangka. I was tempted to turn my phone on so I can finally contact the caretaker of our other rest house. But it would be an adventure if I didn't. Miss Luciana, ang dati naming kasambahay ang unang nakapansin sa pagdating ko. I smiled warmly at them. Dahil ito ako kung saan bababa, dahil hindi ko na maalala masyado, dumaan ako sa dalampasigan at doon naglakad para hanapin ang nag-iisang rest house sa lugar na iyon. Miss Luciana, nakabisita ka po. Mabilis na lumapit ang kasambahay. Some of our house helps are from the province. Isa si Ate Maria sa mga iyon. Nakiusap lang na umuwi ng Romblon dahil ikakasal na sa nobyo kaya isa siya sa naging caretaker dito. Akala ko po sa katapusan pa at hindi ka nagpasabi. Okay lang ate, kabisado ko pa naman po ang papunta dito. Tumingin siya sa likod ko at kumunot ang noo niya. Sa dalampasigan ka dumaan? Tinawanan ko iyon. Nalito po kasi ako sa labas, hindi naman malayo. Tumingin ako sa hindi kalayo ang mga nakikita kong establisimento. May mga resort na po pala rito. Oo, meron na, aniya at tinanaw din iyon sa malayo. Malayo ang mga resort pero dahil walang kabahayan sa dalampasigan at tanging puting buhangin at kulay berde na mga kakahuyan lang ang makikita, kitang-kita kahit malayo ang mga bagong resort. Pasok ka! Anong oras ka ba dumating sa airport? Sana pala sinundo ka. Sumunod ako habang nagsasalita ang caretaker. Compared to our other rest house on Tablas Island, the warehouse here is practical and more modern. This was built later.
This was brought only a few years ago para maiuwian kung sakaling bumisita sa quarry at hindi naluluwas sa kabilang isla. The tiled floor greeted me along with the lined doors for the rooms of the rest house. It is even prepared to become a resort one day, but we don't have any plans to do that yet now. Dumiretso kami sa modernong kitchen. Nagbarko lang po ako, sambit ko. Napabaling si ate sa akin. Sa tablas ka bumaba? Opo. Tinignan ko iyong offer ng Lopez Shipping. Sabi ko sabay upo sa upuan. Naglapag ng mainit na tsokolate si Ate Maria. Agad kong hinawakan. It felt good on my palms. Alam ba ng manager mo? She asked. Umiling ako. Biglaan po, pero mamaya tatawag po ako. Magpapahinga muna ako ngayon at bukas na ako bibisita sa Leo. It was great to watch her cook while I hear the whirling winds from the outside. This place is really always windy. Reason why the waves are always hurling too. Naikwento niya rin ang progress sa warehouse at na malaki daw ang impact ng pagtatayo ko ng kumpanya sa mga tao rito sa probinsya. They will have better work and salary because of my new company. Kaya lang, hindi ganoon kadami ang bagong hire ko dahil maliit na kumpanya pa lang. Ipinakilala ni Ate Maria sa akin ang kanyang asawa na isa sa trabahante sa quarry. Alam na ng mga tauhan ko rito na nandito ako. Kahit hindi pa ako tumatawag sa manager. They are now looking forward to me going to Leo tomorrow to check on the place. Matagal po pala kayo dito, ma'am. Nakingising sinabi ng asawa ni Ate Maria sa akin. Nilapag ni ate ang niluto. Gutom na ako kaya inaya ko na silang kumain. Baka po, para po pagbalik ko, organisado na ang lahat. Hindi ka ba bumisita sa kabilang rest house si Ate Maria? Umiling ako at bahagyang naisip ang alaala roon. Hindi po. Tumawag ang caretaker. Ang bilis ng balita nga raw. Tinawagan daw siya ng mayor at tinanong kung totoo ba na umuwi ka. Natawa ako. We are highly celebrated here so it wasn't shocking. Tumawag din yung kaibigan mo na si Leo. Tinanong daw kung pwede bang bumisita. Akala yata na nakauwi ka sa inyo roon. Namilog ang mga mata ko. I really don't want to deal with him right now. Bumuti ang pakiramdam ko nang inabala ang sarili sa ibang bagay tapos magpapakita pa si Leo sa akin. Hindi ko alam na nandito siya at trabaho ang pinunta ko rito, ate. Tumango si Ate Maria. At kung magre-relax ako, gusto ko sana ako lang muna. Napakurap-kurap si Ate Maria. Walang problema. Nga pala, ma'am, narinig namin ang balita sa quarry. Totoo po bang kasal? Shh, Lino. Ate Maria laughed awkwardly and went to me. Kumain ka pa. Ihahanda lang namin ang kwarto mo. I saw her eyes widen for her husband. I chuckled and realized that they were curious but don't know how to ask me properly. Okay lang ate. Kasal lang nga po ako kay Oriel Mercadejas pero nagpapaanal po kami kasi aksidente lang yun na na-record. Namilog naman ang mga mata ni Ate Maria sa akin. If I remember correctly, naabutan niya pa ang nangyari sa amin ni Oriel sa Costa Leona bago siya umuwi ng Romblon para mag-asawa. Kaya nasisiguro kong pamilyar si Oriel sa kanya. The couple are both in their mid-30s and looking shocked. Aksidente? I had fun talking to them casually about it. Para bang hindi iyon malaking problema habang pinag-uusapan namin iyon. Sa palawang palapag ng kwarto na inihanda para sa akin, ako lang ang nandoon kahit ang kwarto ng mag-asawa ay nasa baba. Hindi raw nila ginagamit ang itaas kaya ganoon. Kuya Lino informed me about the new things around here. Marami na daw resort dahil may iilang turista na pupunta para mag-diving. Mayaman din kasi ang coral reefs at mga isda doon kaya ginagawang libangan lalo na ng mga foreigner. Talaga po? Gusto ko tuloy subukan.
Sabi ko. I am not exactly a good swimmer but I've learned how to swim at an early age dahil na rin sa madalas na pagbabakasyon at lesson. Sa swimming pool na lang ako nakakapag-swimming at isang beses na lang nag-beach sa nagdaang taon. Bigla kong na-miss mag-swimming sa open sea. Imbis na magpahinga sa nalalabing oras sa araw na iyon, tumawag si mama sa rest house. I was about to open my phone to call them. Naunahan niya ako. Why are you suddenly there? May usapan daw kayo ni Uriel kahapon na. Mama, I'm sorry. Ano ba ang usapan niyo at bakit di mo siya sinipot? Goodness, Iha. Don't you know? Napakulong niya na si Sian Tamayo kahapon. Hindi na dapat ako na sorpresa pero dahil sa dumi ng isipan ko nito nakaraan at dahil na rin sa nakita ko parang hindi ka panipaniwala ang balita ni Mama. Talaga po? Oo, dapat ay nandito ka. Inasikaso na ng mga kapatid mo pero si Uriel ang nakahuli. The beach has tried to infiltrate Merc. Buti at puno iyon ng security. She did? Natulala ako habang kinakwento ni Mama ang lahat. Ang sabi ni Uriel, hinigpitan niya raw ang seguridad mo kaya noong nalapitan ka na sa basement agad niyang nakita. Po? She had been stalking you for days and she is armed with a gun. Natuptop ko ang bibig ko. Bigla akong nanginig. I remember all my trauma in an instant. Kayo ma, si Papa, ayos lang ba? Ayos lang kami, Iha. You are her target this time. Buti na lang at naagapan ni Uriel. Nakuha rin sa kanya ang susi ng kondom mo. Shit. Mulutong na mura ang pinakawalan ko at lalo pang kinabahan. Tama nga si Uriel sa mga iniisip niya. I really thought he's just taking advantage of my situation. Nang hostage ng empleyado sa basement, ninegotiate ng mga pulis at ni Uriel. Dahil doon napabukas tuloy ako ng TV. Ibinalita nga iyon pero hindi buong impormasyon ang mayroon. Siguro ay para na rin sa Merc at sa privacy ng mga merkadehas. Hinahanap ka. Buti na lang at nasabi ni Reynaldo na ayos ka lang. Uriel lost his cool when he realized that you're gone at wala pang nakakaalam kung nasaan ka. Kasi baka kinidnap ka ng kasabot ng bruhang yun. Kinagat ko ang labi ko. Great. I didn't mean it to be like this, but it seems like it's what happened. Nakaperwisyo pa ako ng ibang tao dahil lang sa biglaang kong pag-alis. Gusto ko lang naman talagang mapag-isa. Galit ako at I sigh and sat on my bed. Alright, I'm jealous. Galit at nagsiselos dahil sa nakita kaya umalis na ako. Ayaw kong magpaalam dahil pakiramdam ko sasabog ako. Ayaw ko ng ganoon, lalo na dahil nag-uumapaw ang emosyon ko sa araw na iyon. I wanted to buy my time and cool down. Now it seems like it was a wrong idea. Anong ginagawa mo at bakit magkasama kayo ni Reynaldo? Iha, baka magselo si Uriel, patuloy ni Mama. Ha? Hindi po kami magkasama ni Reynaldo. Nagkita kami sa Batangas at iniwan ko sa kanya ang sasakyan ko. Mag-isa ka dyan sa Romblon? Kung ganon? Opo, I already told you earlier that I have plans of coming here to check on the properties. Napaaga lang naman ang punta ko. Kinausap ko rin si Reynaldo para sa shipping. Iha naman, magsabi ka. Alam kong hindi nyo intensyon na mag-asawa ni Uriel pero alalang-alala yung tao. And all after that him solving and imprisoning that bruha. Napahilot ako sa sentido ko. Uuwi din ako ma, pasensya na. I'll try to call Uriel tomorrow. Or when my head clears up. Or better, I really need to call him now. Anong tomorrow? Kahapon pa siya nag-aalala. Kadadakip lang ng bruha. Nagpapakalat na agad siya ng pulis at security para hanapin ka. Kung hindi tumawag ang mga Lopez, baka binaligtad na ni Uriel ang Manila. I groaned. Alright, I'll call him now. I'm sorry. I didn't know it will turn out like this. O sige, mag-usap lang ulit kayo. Panatagin mo muna si Uriel.
Wala yatang tulog ang batang yun kahit pa nakwento na naman ni Reynaldo na magkasama kayo. After the call, I opened my phone. Imbis na tumawag kay Oriel, nagpa siya akong mag-text na lang. Total, may mga previous text naman nagkaling sa kanya. Nagtatanong kung nasaan ako. Hi, sorry. Hindi ako nakapag-reply agad. Nasa Romblon ako. May aasikasuhin lang sa negosyo. Uuwi rin ako. Let's just meet after this. At doon na lang din natin pirmahan ang papers. Sorry, biglaan. Natulala ako pagkatapos kong isend iyon. I waited for a reply. I imagined him panicking and replying after that but he didn't. Maybe he's busy now. Iyon ang nakatulugan ko. I was exhausted with my journey so whatever emotion and mental disturbance I had that day, it quickly vanished. Or maybe it was the sound of the waves crashing on the shore. In a cold, dark, and silent night that drove me to sleep. Maaga akong nagising para lang pagabagin ng mga iniisip. Hindi nag-reply o tumawag man lang si Oriel. Inakala ko talaga naghihintay ang reply niya kinabukasan pero lahat ng natanggap ko galing sa pamilya o di kaya'y mga kaibigan. Madaling araw akong bumaba, nagluluto na ng almusal si Ate Maria. Pinagtimpla niya ako ng kape. It was a quiet dawn. I watched as the sky lightened up. Wala pang araw sa natatanaw ko kaya medyo madilim pa. We are facing the west, so the sun will shine later than those facing the east. There is a small rustic beach in front of the rest house. Doon ako naupo habang nagkakape. There is a small rustic bench in front of the rest house. Doon ako naupo habang nagkakape. Tahimik kahit may hampas ng alon. Kalmado rin ang dagat kumpara sa madalas nitong anyo buong araw. From afar, I saw fishing boats, and even boats that carry with them some divers. Sa malayo, ang biyahe at galing lang dito sa malapit dahil sa mga resort hindi kalayuan. It was the perfect time to confront myself amidst all that chaos the past few days. Kagabi inamin ko na nagselos nga ako sa nangyari. I want to say that maybe it was just my ego talking. I was used to him crazy over me, but why wasn't my ego working then? I wasn't jealous of him liking another girl then. Ngayon lang. Maybe it was my ego, mixed with my insecurities, my fears of losing him. Yes, of losing him. I don't want to lose him. Hindi dahil sanay ako na mahal niya ako, kundi dahil mahal ko siya. I want the annulment because I was angry. Angry that we were fooled and that we were in a situation we didn't want. I still want it now because if I marry him, I want it to be done by my free will. Hindi yung aksidente lang. I think after all that's what happened between us, we don't deserve a half-assed promise to each other. We don't deserve to just settle on that piece of paper just because it's done. I deserve his promise. And most of all, he deserved my promise of a lifetime. It clouded my mind even when I got to the query. Nakausap ko na ang manager at nagpakain na rin para sa mga trabahante na opisyal kong na-hire. Binisita ko rin ang munting opisina para sa manager at di pa pang empleyado roon. The marbles we have were then exported to European countries. Pero dahil nandito na ang kumpanya ko, halos lahat ng magiging proyekto na ay galing doon. Inubos ko ang araw ko sa query kahapon na nang umuwi ako at nagpahinga sa kwarto. It was almost sunset when I decided to go downstairs and sit on the rustic bench again to watch it. We're facing sunset so we are at the front seat of the majestic sunset. Tahimik akong naglakad sa dalampasigan para magmuni-muni habang pababa ang araw. The shore was really long. Diretso mong matatanaw at kahit may mga resort sa bandang kaliwa, tahimik pa rin doon at halos walang tao. I only glanced at my right when I heard
steps, I realized someone was jogging on the shore. Nakahaluk, nakahalukip-kip kung tinanaw ang palapit na nagja-jogging. Unti-unting namilog nga lang ang mga mata nang luminaw sa paglapit ng lalaking nagja-jogging. Naistatwa ako sa kinatatayuan ko. May kaunting bumubulong sa akin na tumakbo na lang muna pabalik sa rest house pero alam kong hindi na iyon pwede. Uriel was already looking at me coldly as he jogged his way. Bukod sa wala rin akong kawala sa kung pumasok ako, alam ko rin na kailangan ko na siyang harapin. Also, I am shocked that he's here. Hindi niya ako nireplyan kaya akala ko nagalit siya sa akin at maghihintay na lang sa Manila sa eksplanasyon ko. Ngayon nandito siya, sumunod. He slowed down a bit. My heart pounded. The little voice that telling me to run grew louder but I didn't move. It's all just my ego afraid to confront him. Because I know that if I confront him right now, I'll tell the truth. Sanay akong marinig ang totoong galing sa kanya, pero hindi ako sanay na magsabi ng totoo sa kanya. Why are you here? I asked casually to lighten up the mood. Naglalakad na siya palapit sa akin ngayon. Halatang galit at hindi na natutuwa sa nangyayari. Halata rin sa marcha na ang komprontasyon, hindi niya ito palalagpasin. Hindi ba ako dapat ang magtanong sa'yo niyan? The hurt is dripping on his tone. Nakahalukip-kip ko siyang hinarap. He noticed that and he got more and more annoyed by the second. He swallowed hard. May usapan tayo. I got work here. My ego talking. But if you're concerned about our annulment papers, dala mo ba? Pirmahan na natin. Lalong bumakas ang iritasyon sa mukha niya. His jaw is now clenching as he tilted his head. Why did you suddenly run away? Trabaho. May usapan tayo, hindi ka sumipot. I saw you on the CCTV running away after watching a scene from the second floor. Natigilan ako at tuluyan ng bumigay. I sighed. He looked ruthless. Like he could never ever forgive me. I don't think I've ever seen him this angry. Aren't you curious about my reaction when I'm jealous? Lalo lang dumilim ang tingin niya. The sun is now setting. I gave him a shadow. The embers causing his face to look like a magnificent art of a fallen angel, angry and vengeful as he watched me. I stifled a smile, but it was hard. Especially when I know that he thinks I don't make sense right now. Hindi ba gusto mong malaman kung ano talaga ang gagawin ko kung nagselos ako, Uriel? His expression remained the same. This is my reaction, I said breathly. I closed the small gap between us. Nakita kong bumaba ang tingin niya sa distansya namin pero nanatili ang ekspresyon niya. When I get jealous, I don't get into a fight with you. He licked his lips and tried hard to concentrate on me. When I get jealous, I don't get into a fight with your woman, I said huskily. The west wind blew as rich colors covered the sky. When I get jealous, I leave. Pag-amin ko, you're jealous. Napapaos niyang tanong pagkatapos ng ilang sandali. Tinitigan ko siyang mabuti. Tumitig din siya sa akin. Kahit nakasimangot, alam kong nawala na ang galit na namumuo kanina. In his eyes, there was nothing but curiosity and something very familiar to me. Isn't that unfair? I'm sorry. Tanging nasabi ko at nag-iwas ng tingin. I wasn't aware that there was still a gap between us until he closed it more. I can feel his breathing. His body is so close to me. I'm perfect for you then. His voice deep and raspy. Napaangat ako ng tingin. His eyes were gentle as he gazed at me. This is how I react too. When I feel like I'm losing you, I follow and find you. I'll want to be with you. I swallow hard.
I'm perfect for you, Siana. Ulit niya.